Tama ba? Sinad ako. Na, dito ko. Tayo mo natin. Dito. Ang angas niyan. Ano yung natutunan nyo from our friendship? Ang dami eh. Hmm. Yung pagkakaiba pwedeng maging pagkakaisa. Hmm. At yung at the end of the day, natutunan ko na kahit magkakaiba tayo, meron tayo isang Kristo, kaya nagiging isa pa rin tayo. So, natutunan kong mag-adjust, sobrang laki ng adjustment. Hindi ko alam kung napansin nyo or kung nakita nyo, pero siguro isa ako sa mga nag-adjust din. Kasi hindi naman ako ganito dati. Towards sa mga tao na nakakasama ko, mga nakakausap ko. Parang dito sa grupo natutunan ko kung paano, kapag ganito yung ugali, ganito yung gagawin mo. Kapag ganito siya, ganito ka, ganun. Tsaka natutunan ko na hindi dapat tinatakbuhan yung issue. Kasi nung before, nung mga bata tayo, walk out, naging natin yan. Hindi totoo naman, di ba? Naging trademark natin, ayoko na nga, alis na lang ako. Ganun. Pero dito ko natutunan, nung 5 na lang tayo natutunan ko na, hindi, kahit madali yung pag-alis, hindi ka aalis kasi mas gusto mong manatili. Natutunan ko rin sa friendship natin na mas maging eager ka na na maglingkod sa Panginoon. Kasi nakikita mo din yung mga kasabay mo na naglilingkod sa Panginoon. Hindi naman dahil na na-encourage ka dahil, kundi mas lalo mong nakikilala ang Panginoon sa buhay nila. Pag nakikita mo silang nag-improve, parang natutunan mong i-celebrate yung victory ng isa't isa. Kasi minsan, o hindi ko naman nilalahat, pero nung siguro dati, parang meron tayong, ang galing naman niya, sana ako din. Pero ngayon, ang galing naman niya, ang galing ng Lord. Ako naman, pinaka-natutunan ko. Kasi diba, ko, very relational na tao. Parang hirap sa akin yung may aalis, may bumibitaw, ganun. Pero natutunan ko na hindi kailangan ng maraming tao, maraming kaibigan, hindi kailangan ng
marami sa isang grupo para masabi mo na buo ka. Nabuo yung isang grupo. Natutunan ko kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay natin, even sa mga tao na i-allow niya na mag-stay sa buhay natin. Sobrang hands-on si Lord doon sa mga tao na nilalagay niya sa buhay natin. Na natitira, mga dumadaan. Ayun, sobrang natutunan kong mag-let go. Mag-let go sa mga tao na hindi talaga para sa akin. And maging masaya kung nasaan sila. Yung isa sa mga natutunan ko na mag-share sa mga kaibigan, kung ano yung problema. Kaso parang sumobra. Ganun. Kahit di mo na kailangan i-share, share mo ganun. Parang gano'n. Kasi yung parang minsan pagka yung share mo, hindi mo alam na may naano ka na rin. Pinasasaktan ka rin. So, naging ka parang more sensitive. Natutunan mo. Kaya ngayon nag-iingat mo. Natutunan ko, katulad din sa inyo, na maging masaya sa kung ano yung na-achieve ng bawat isa. Sa pagkakaibigan natin, parang doon ko napatunayan na meron talagang totoo. Parang meron talagang mag-i-stay. May mananatili. Kasi hindi naman tayo mabubuo kung hindi din natin pinipili na manatili, diba? Kaya bawat isa sa atin, merong kagustuhan na mag-stay. Kahit na hindi maganda yung nangyayari, ganyan. Natutunan ko na meron lang certain people na kaya mong ibigay yung pag-stay. And sa inyo ko yun nakita, ganyan, nagawa. Kaya sobrang thankful kasi kahit na tayo lang, ganyan, di lang tayo. Alam mo yun, naramdam mo yung at is ka sa pag-share, ganyan, sa mga tagumpay mo. Kaya, Ang safe mo, safe place talaga. Kaya, yun, sobrang grateful ako sa Panginoon kasi meron akong mga kaibigan na walang kaparehas. Kaibigan, mahal sa lahat ng panahon. Sa oras sa pagbuhay dapat. Ang ganda nung nung word na palagi. Or lagi. Kasi it means consistency. At kapag consistent tayo sa isang bagay, diba, nag-grow. Kapag lagi ginagawa, isang bagay, nag-grow ka doon. Pero ito yung sinasabi ng Bible. Ito yung sinasabi. At all times, kahit pa may pinagdadaanan, kahit pa may tambuhan, kahit pa may hindi as at the end of the day, o kahit even during yung mga time na yun, nagtatampo tayo, even during those times na nag-struggle tayo, nagmamahal pa rin dapat nagmamahal pa rin natin. At di ba, sabi, a friend loves at all times. Pero, meron tayong fall short. Sabi sa Bible, a friend loves at all times. Pero tayo, bilang mga tao, magkakaibigan, meron tayong fall short. May mga panahon na ayaw natin yun. Gusto mo na lang itakwit siya bilang kaibigan. Ayoko na sa oo, gano'n. Pero, ang Diyos, sabi sa John chapter 15, verse 30. Walang pag-ibig. Patay sa isang tao. Ayun. Sino ba yung nag-alay ng buhay niya para sa atin? Si Christ lang naman yung umaman at yung makakasama. Tayo, may culture tayo sa pagmamahal natin sa isa't isa. Pero ang Diyos ay may pinakadakilang pag-ibig para sa atin. To the point na namatay siya sa krus para sa kaligtasan natin ng mga kaibigan. Kaya kahit mawala man ako, kaya kahit mawala man si Miray, mawala man si Angel, si Ray, kahit mawala man ang bawat isa sa buhay ng bawat isa, walang rason para maging member tayo.
meron tayong isang kaibigan na siya lang yung may pinakadakilang pag-ibig, na siya lang yung may kakayahan ng magmahal. May pinakadakilang pag-ibig para sa atin at walang makakabantay sa pag-ibig mula sa atin, sa pinakadakila din natin kaibigan, which is si Christ. Ang maging kaibigan ni Cristo ay higit pa sa atin. Sana ito yung magpatatag sa friendship. Yung understanding ng ang bawat isa sa atin ay unang kaibigan. Una mo, mga kaibigan muna tayo bago tayo may learn din na ang pag-ibig ng Diyos ay sapat sa ating buhay at ang pag-ibig ng Diyos sa atin yung magiging reason natin to love one another.